Inanunsyo na kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dagdag pasahe na ipatutupad sa mga jeep, city buses, TNBS at airport taxis. Pero may ilang transport group gaya ng Piston ang nagsabing kulang ang inaprobahang fare hike ng LTFRB at ng DOTR. Kaugnay nito, plano nilang maghain ng panibagong petisyon at magsasagawa rin sila ng tigil pasada bukas. At para talakayin ang tungkol sa issue ng fare hike, makakasama natin ngayong umaga si Ginoong Modi Floranda, ang presidente po ng grupong Piston. Magandang umaga po at maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa aming paanyaya, Ginoong Modi. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay ay magandang umaga po sa lahat. Opo, mainit pa sa kape ngayong umaga. Ano po ba ang masasabi ninyo dito sa inaprobahang dagdag pasahe ng LTFRB na ipatutupad na po simula bukas? Una, pagtingin natin ay makakatulong sa ating mga driver at mga operator, bagamat ito hindi lamang na ibinigay, pero kung nawawalan din ito ng sesay dahil nga dito sa malalaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. At kahapon ay nagtaas na po ng halos sa 20 to 23 uli ang presyo ng diesel. Kaya halos hindi ito mararamdaman ng ating mga driver at mga operator yung pisyong ibinigay o yung 2 pisyong ibinigay sa mga model. Ano po ng inyong grupo na humirit ng 5 piso na dagdag pasahe? Bari po bang malaman bakit po 5 piso ang inyo pong request? Ano po ba ang batayan nito? Ang batayan po nito yung malaking halagang nawala ng kita sa ating mga driver kung saan, kung titingnan po natin, ang huling increase po natin ay October pa ng 2023. At mula po noong 2023 ay hindi naman numinto yung pagtaas ng presyo ng petrolyo na halos ay umaabot na po ng 46 pesos per liter. Yung naipatong sa diesel. Yung naipatong sa diesel. Kaya't umod na po ng laki. At sa ngayon, ay mula po ng January hanggang sa kasalukuyan, ay halos sa 390 kada araw na po yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator. At pag inano po natin sa loob po ng isang buwan, ay halos sa balutong po na 5,000 pesos yung direktang nawalang kita ng ating mga driver. Ayun. Ngayon po, ano po yung masasabi niyo dito sa panukalang bigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na suspendihin o bawasan ang pagpapatupad ng fuel excise tax o yung emergency powers para sa Pangulo? Una, hindi naman kailangan ng emergency power ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito ay mayroong mandato bilang Pangulo siya ng ating bansa. Sa ganito pong krisis, pwede siya maglabas ng isang executive order na isinususpindi niya yung implementation ng excise tax at saka ng VAT at yung pagtanggal nga dito sa old regulation law. Kahit hindi po si Sari na humingi siya ng emergency power. Sa kanya ay kailangan niya talaga maglabas ng isang executive para at least maibsan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Opo. Masasabi niyo po bang sapat yung hakbang na ginagawa ngayon ng pamahalaan para nga po abatan itong pinangangambahang krisis sa supply ng langis? At kung kayo tatanungin, ano po ba ang dapat na ginagawa talaga ng pamahalaan para naman balanse na matugunan yung pangangailangan ng mga driver at gani naman ang mga commuter? Sa atin po matagal na po nating itinutulak yung usapin ng pagbawi ng malampay at saka ng petron. Para sa panahon na tumataas po yung presyo sa international market, dapat mayroon tayong isang ahensya na tumutulong sa atin. Kasi kaya binuo po yung petron para naman yan sa mga mamamayan, para sa ating bansa. Pero dahil nga doon sa programa ng privatization na ibininta sa mga pribadong negosyo, kahit ngayon tayo po yung isa sa nahihirapan. Yung usapin po nung pag-i-stock ng crudo, supply,
na sinasabi mismo ng Department of Energy, tayo may supply na 50 hanggang 50 days hanggang 60 days na supply. Pero ang tanong, bakit linggo-linggo na gumagalaw yung ating presyo ng ating petrolyo? Kaya mahalaga po na yung sinasabi nga po natin, bawiin natin yung malampaya, bawiin po natin ang Petron para ito yung magmi-maintain na mas mababa ang presyo. So para po sa inyo, mas magkakaroon ng kapangyarihan ng gobyerno kapag ginawa ito para kontrolin talaga itong presyuhan ng petrolyo. Tama po ba? Opo, yun po yun na matagal na po natin tinutulak yan kahit nung mga nakalipas sa mga administrasyon sa panahon nga ng nagaganap nga yung mga pagtataas sa international. Sabi natin ay napapanahon na talagang bawiin yung ating yung sarili nating property kasi property po natin yan eh. Kaya lang ito si Tamaco noon ay dahil nga doon sa privatization ibininta kay Danding Cuangco na ngayon ay sila mo ang naman yung may hawak ng Petron. Kaya mahalaga po talagang may balik sa atin. Regarding naman po bukas, meron po kayong nakatakdang tigil pasada. Ano po ba ang dapat na malaman ng mga commuter kaugnay nito? Ito po ba'y buong maghapon? Masusundan pa ng ilang araw? Bukas po ay March 19 ay ilulunsad po natin ang transport strike laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at laban dito sa patuloy na pananatili ng mga matataas na mga sa produktong petrolyo sapagkat nakita po natin na talagang palugmok na lalo yung ating kabuhayan. Kaya ang layunin po ng transport strike ay hindi lamang para ipagtanggol yung kabuhayan ng ating mga driver at mga operator, kundi may pagtanggol yung kabuhayan ng ating mga mamamayan sapagkat alam po natin na halos hindi na sumasapat yung maliit na sahod ng ating mga manggagawa. At kung dito nga sa National Capital Region na halos 690 lamang ang sahod ng ating mga manggagawa at sa labas ay mas mabababa yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya tanang layunin po ng WELGA ay para ipahinto, ipatigil yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At siyempre, yung isang pinakaano pa rin po dyan, sana tayong kalad ka rin ng administrasyon sa girang agresyon ng Estados Unidos dahil tayo yung nagsasuffer. Opo, ito po ba ay nationwide at isang araw lang, Ginong Modi? Ito po ay nationwide at sana bukas ay panimula pa lamang ng pagkilos ng ating mga driver at operator at ng ating mamamayan. Ito po ay magkakaroon po ng mga iba't ibang protesta sa mga susunod pong mga araw. Panghuli na lang po, Ginong Modi, ano po ang mensahe natin sa pamahalaan at dito sa ating mga commuter? At tayo po ay nananawagan sa administrasyon ni Bongbong Marcos na isuspindi yung mataas na buwis sa usapin po ng petrolyo at ipasura yung old regulation law, tanggalin isa-isa sa yung VAT dahil ito po yung nagdudulot ng pahirap sa ating mga mamamayan, hindi lamang sa sektor ng transportasyon, kundi sa ating mga mamamayan. At pangalawa, tayo po ay nananawagan sa mga mamamayan Pilipino, sa mga commuters, na sana manawaan po ninyo yung ating gaganaping mga pagkilos sapagkat ito po ay hindi lamang para sa ating mga driver, kundi para sa ating lahat, para doon sa panawagan nga po natin na ipasura yung mga patuloy na napapahirap sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Modi Floranda, ang presidente po ng Grupong Piston. Salamat po.